Ang China, Hilagang Korea, at Rusya ay may mga issue laban sa Hapon. Karaniwan, ang mga issue ay teritorial at ang tatlong bansa ay may kanya-kanyang paraan ng pagbabanta sa Hapon. Paano tumutugon ang isang bansa sa mga banta? Sa pamamagitan din ba ng sariling banta? Ngayon, gumawa ang Hapon ng matinding hakbang. Nagpakawala ang Tokyo ng isang electromagnetic death ray na kayang tumagos sa baluti at mga misil ng kalaban na parang mantikilya lang. Isang armas ng kinabukasan na ikinababahala ng China, Hilagang Korea at Rusya. Ang sandatang iyon ay isang bagay na hanggang ngayon parang sa science fiction lang makikita. Isang railgun. At malaki ito. Lumabas na ang mga larawan ng prototype na railgun ng Hapon. Ang bagong sandata ng Hapon ay kasalukuyang naka-install sa isang test warship na tinatawag na Japanese Ship Asuka na nagpapakita na hindi lang nila ito sinusubukan kundi na-configure na rin nila ito para maikabit sa isang barko. Ang mga larawan ng nakakatakot na sandata ng Hapon ay kuha sa isang pantalan sa Yokosuka at ibinahagi ng isang X-account noong tag-init ng 2025. Hindi ito ang unang mga larawan. Ayon sa The War Zone, ang unang mga larawan ng railgun sa flight deck ng Japanese Ship Asuka ay lumabas noong Abril 2025. Ipinapakita ng mga larawan ang maraming bagay tungkol sa mga plano ng Hapon laban sa tatlo nitong kalaban. Ayon sa The War Zone, makikita sa mga larawan ang railgun na hinubaran ng takip marahil para mapadali ang trabaho ng mga tauhan ng hukbong dagat ng Hapon sa baril. Dahil dito, naging posible ang malinaw na mga larawan na nagpapakita na ang baril ay alinman sa parehong ginamit ng Acquisition, Technology and Logistics Agency ng Hapon na ilang taon nang sinusubukan. Kung hindi man ito ang pareho, halos magkapareho na rin. Ayon sa The War Zone, ayon sa mga mapagkukunan, ang mga larawan ay nagpapakita rin ng mga containerized na generator si capacitor at mga shipping container na posibleng naglalaman ng mga sistema o workspace na kinakailangan para sa operasyon ng railgun. Mahalaga iyon. Napakalaking kuryente ang kailangan ng railgun para gumana, ayon sa ipapakita namin sa video. Isinaalang-alang ng Japan ang lahat ng mga salik, kabilang ang karagdagang kagamitan nito. May kaunting kaalaman tayo tungkol sa kakayahan ng railgun na ito. Kamakailan, inangkin ng Acquisition, Technology and Logistics Agency na naipakita nila ang railgun na kayang magpaputok ng bala sa bilis na 4,788 milya kada oras. Halos katumbas ng Mach 65 ang baril na ginamit ay nangangailangan ng 5 megajoules ng enerhiya para makaputok. Simula noon, naging abala na ang Acquisition, Technology and Logistics Agency. Nagtatrabaho sila sa paggawa ng baril para sa kanilang railgun na nagpapahintulot dito na makapagpaputok ng 120 bala bago ito kailangang palitan. Bawat isa ay may bilis na 473 milya kada oras. Batay sa The War Zone, prioridad din ng Acquisition, Technology and Logistics Agency ang pagbawas ng power requirement ng sandata. Dahil mas kaunting kuryente ang kailangan, mas kakaunti rin ang kailangang suportang unit sa mga barko na mahalaga sa hinaharap. Ang Japanese Ship Asuka ay isang testing platform na may sapat na espasyo para maiimbak ng maayos ang railgun ng Japan. Dahil limitado ang espasyo sa operational na barkong pandigma ng Japan, kailangan nilang maging episyente hanggat maaari. Ang mga pangunahing balita ay simple lang. Sinusubukan ng Japan ang isang bagong railgun na maaaring magpaputok ng mga bala na higit 6 na beses ang bilis kaysa sa tunog. Pero bakit nga ba mahalaga ang lahat ng iyan? Kahit nakahanga-hanga ang railgun ng Japan, isa lang ito sa napakaraming sandata na ginagawa ng iba't ibang bansa araw-araw. Kung bago lang itong missile o karaniwang artillery system, baka sang-ayon din kami. Mahalaga pa rin ang mga ganitong sandata. Ngunit hindi sapat iyon para takutin ang tatlong bansa. Ang dalawa sa mga ito ay kabilang sa nangungunang tatlo sa buong mundo sa lakas militar ayon sa Global Firepower. Ang railgun ay naiiba sa karaniwang sandata. Para maintindihan ito, alamin kung paano ito gumagana. Kadalasan, ang malalaking baril ay gumagamit ng malalaking bala, tulad ng nakikita sa artilleriya. Kahit ang mas advanced na unit ng artilleriya na kayang mag-eksaktong pag-atake ay kailangang lagyan muna ng bala bago makapaminsala sa posisyon ng kalaban. Naiiba ang railguns. Isa itong electrical na sandata na gumagamit ng matinding electromagnetic na puwersa para itulak ang projectile ng napakabilis.
Hindi na kailangan ng pulbura o chemical na pagsabog para mapalipad ang bala papunta sa target nito. Lahat ng lakas ay nagmumula sa electromagnetic na launch mechanism ng railgun. Mahalaga ito dahil ang kawalan ng chemical na sangkap ng railgun ay nag-aalok ng malalaking benepisyo. Ang isa sa mga kakayahan nito ay magpakawala ng mga projectile sa mas mahahabang distansya kumpara sa traditional na artillery system. Ang mga projectiling iyon ay umaabot sa mas mataas na bilis, tulad ng ipinakita sa Acquisition, Technology and Logistics Agency, at madaling lumampas ng maraming beses sa sound barrier. Dahil dito, ang mga railgun ay nagsisilbing nakakatakot na sandata para sa opensiba at makapangyarihang sistema ng depensa sa panig ng umaatake. Ang projectile ng railgun ay sapat ang bilis at lakas para butasin ang barko o wasakin ang punong himpilan ng tropa. Bagamat mabilis at malakas ang putok ng mga railgun na kayang pabagsakin ang mga paparating na ballistic missile, hindi ito nangangahulugang perpekto na ang mga ito. Tulad ng ibang sistema ng sandata, may mga kahinaan din sila. Ang tibay ay isang hamon dahil ang mga baril ay nilalagay sa matinding presyon tuwing nagpapaputok ng railgun. Ayon sa Born to Engineer, ang pagsubok sa tibay ay resulta ng mabilis na paglulunsad na lumilikha ng libu-libong Gs kada putok, malakas na kuryente at matinding presyon. Pinagtatrabahuhan na iyon ng Hapon. Ang paggabay ay isa ring hamon. Ang anumang sistema ng nabigasyon na ilalagay sa proyektil ng railgun ay kailangang kayanin ang malalakas na electromagnetic field at mga surface temperature na maaaring lumampas sa 1,472 degrees Fahrenheit. Dinisenyo ng ADD ang isang guidance package na kasya sa sukat ng proyektil. May sapat ng buhay baterya para maging practical at may kasamang radiation hardening. Kaya may matinding kombinasyon ng mga hamon. Iyan ang mga dahilan kung bakit hanggang ngayon, hindi pa natin nakikita ang mga railgun maliban sa science fiction. Binalaan ng Japan ang China, North Korea at Russia sa kanilang bagong electromagnetic death ray. Ngunit mayroon pa silang iba pang ginagawa. Karagdagan sa railgun, ginagawa ng Japan ang mga hakbang para ipakita na mas handa na silang harapin ang mga kaaway kaysa dati. Ang isa sa mga hakbang ay may kaugnayan sa isla ng Kyushu at isang in-upgrade na missile na nagpalakas sa kakayahan ng Japan na gumanti ng atake. Ang Kyushu, pangatlong pinakamalaking isla ng Japan, ay nasa timog ng bansa at may sukat na 14,200 at 2 milya kwadrado. Ang Bundok Aso, ang pinakaaktibong bulkan sa Japan, ay makasaysayang pintuan ng Japan mula sa mga karatig bansa. Dito nagkakaroon ng posibleng problema. Kung makipagdigmaan ang Japan sa China o Hilagang Korea, ang timog na pintuan ang isa sa mga unang tatargetin. Pinoprotektahan ng Japan ang isla sa pamamagitan ng paglalagay ng mga bagong Type 12 na missile dito. Ang mga missile na ito ay may saklaw na humigit kumulang 600 at 21 milya maaabot nito ang mga target sa baybayin ng China at Hilagang Korea. Nais ng Japan na palakasin pa ang Okinawa Island Chain sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga Type 12 sa 2 base na may mga nakatalagang missile. Payak ang mensahe ng Japan. May mga missile na silang handa ng gamitin. Sa Type 12, may mga missile sila na kayang tumama direkta sa teritoryo ng kalaban. Ang hakbang na ito ay isang maingat na tugon sa tumitinding agresyon ng China. Iniiwasan ng Japan na magpadala ng mga missile sa Okinawa Islands dahil ang mga islang iyon ay 600 at 83 milya na lang ang layo mula sa Taiwan. Ang pag-deploy ng Type 12 sin sa Japan ay maaaring tamaan ang mas malalim na bahagi ng China. Ngunit maaari rin itong ituring na hindi kinakailangang pang-uudyok. Ang pagpapadala ng mga missile sa Kyushu ay nagpapahiwatig na seryoso ang Japan na magkaroon ng mga missile na makakatama sa teritoryo ng China nang hindi naman ganoon kaseryoso na parang seryosong naghahanda sila para rito. Ang mga mas pinabuting version ng mga missile na ito ay formal na inilunsad sa publiko sa live firing drills noong 2024 kung saan inilabas din ng Japan ang bagong Type 12 launcher vehicle nito. Gamit ang mga missile, kaya ng Japan na magpaputok mula sa lupa para tamaan ang mga barko. Nabanggit natin na kayang tamaan ng Type 12 ang baybayin ng China at Hilagang Korea. Gagamitin ng Japan ang particular na ito para targetin ang mga barko ng China sa dagat ng Japan or East China Sea kung magkadigmaan. Ang bagong launcher ay mobile at mabilis. Ito ay isang wheeled 8x8 chassis na kayang magdala ng pod ng mga missile tubes na nagpapahintulot ng mabilisang pagpapalipad ng mga missile
Paliwanag ng overt defense. May 8 tubes sa 2 hanay sa plataporma na may armored na crew cabin at integrated na fire control systems. Plano ng Japan na i-deploy ang Type 12 missile sa iba't ibang regiment mula Hokkaido hanggang Okinawa, bukod sa nakadeploy na sa Kyushu, ayon sa overt defense. Hindi natin maaaring ikaila na ang Type 12 ay malaking pag-upgrade kumpara sa mga dating coastal defense missiles ng Japan. Bago ang sandatang ito, ang pinakamagagandang defensive missiles ng Japan ay may abot lang na 125 milya. Kailangang makalapit muna ng husto ang barkong kalaban sa isa sa mga isla ng bansa bago ito maatake. Iba ang Type 12, isa itong cruise missile. Isa sa iilan sa arsenal ng Japan na dinisenyo para lampasan ang dating limitasyon ng coastal defense systems ng Japan. Idagdag pa rito ang mga bagong air-to-surface missiles. Bumibili ang Japan ng mga Tomahawk na gawa sa United States at mula sa Norway na may layong 300 milya batay sa kamakailang inaprubahang kasunduan. At makikita mo na seryoso ang bansa sa pagpapalakas ng banta ng kanilang mga missile. Lahat ng ito ay nangangahulugan na ang China at North Korea ay nahaharap sa dobleng banta mula sa Japan. Kung hindi nila hinaharap ang makapangyarihang railgun na kayang butasin ang kanilang mga barko at missile, kailangan nilang alamin kung paano kontrahin ang mga missile ng Japan na maaaring bumagsak sa kanilang mga baybaying rehiyon. Mas nakakabahala sa tatlong kaaway ng Japan ang ibig sabihin ng mga pangyayaring ito. Sa loob ng mga dekada, sinunod ng Japan ang tinatawag na Yoshida Doktrina pagdating sa kanilang militar. Itinatag ng unang punong ministro ng Japan matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig na si Shigeru Yoshida ang doktrinang nakatuon sa Artikulo 9 ng Konstitusyon ng Japan. Sa ilalim ng artikulong iyon, ipinakilala ng Japan ang War Renunciation Act bilang pagbabayad sala para sa kanilang papel noong ikalawang digmaang pandaigdig. Nangako ang Japan na panatilihin ang kanilang militar sa pinakamababang antas at ituon ang pansin sa diplomasya upang lutasin ang kanilang mga problema. Sa halip na masangkot muli sa digmaan, naging epektibo ang Yoshida Doctrine sa loob ng 80 taon. Pero nang sinalakay ni Vladimir Putin ng Russia ang Ukraine, nagbago ang lahat. Mula nang magsimula ang pananakop, napilitan ang Japan na panoorin ang pagtibay ng ugnayan ng Russia at China. Nakita rin nito na tinanggap ng Russia ang North Korea mula sa pagiging isolated, hanggang sa magkaroon ng kasunduan sa seguridad ang dating hiwalay na bansa kasama ang Moscow. Matutuwa ang tatlong bansa kung pinanatili ng Japan ang Yoshida Doctrine. Sa doktrinang iyon, pinanatili ng Japan ang isang militar para lamang sa depensa at hindi magiging problema sa alinman sa kanila. Oo, may mga alyansa ito sa United States, pero maaring malampasan din iyon kalaunan. Ang pagpapakilala ng bagong railgun at mga long-range missiles sa arsenal ng Japan ay nagpapakita na lalayuan na ng bansa ang Yoshida Doctrine. Nabahala siya sa direksyon ng pandaigdigang geopolitics mula nang magsimula ang pananakop ni Putin. Nagpasya ang Japan na mag-focus sa opensiba at palakasin ang kanilang militar sa unang pagkakataon sa halos 8 dekada na nakikita sa kanilang paggastos sa depensa. Ayon sa ulat ng Royal United Services Institute, target ng Japan na taasan ang gastos nito sa militar sa 2% ng gross domestic product ng bansa, pagsapit ng 2,000 at 27 at malapit na nilang maabot ang target na ito. Sa 2025, gagastos sila ng 18% ng kanilang gross domestic product. Ibig sabihin, seryoso ang Japan sa sinasabi nilang paglayo mula sa matagal ng Yoshida Doktrina. Nagbibigay ito ng bagong pananaw sa railgun at pag-deploy ng mga misil ng Japan. Wala sa mga ito ang mangyayari kung hindi nagsimula ang sunod-sunod na pangyayari dahil sa pananakop sa Ukraine. Kung hindi dahil sa pananakop, hindi susuportahan ng China si Putin sa pamamagitan ng pagbebenta ng dual-use parts at pagiging pangunahing mamimili ng langis ng Russia. Hindi magkakaroon ng kasunduan ang Hilagang Korea na pipilitin ang Russia na tumulong kung may umatake sa teritoryo nito. Ang ginagawa ngayon ng Hapon ay isang ganap na pagbabago sa kultura at pilosopiya na nagbago rito mula sa pagiging mapayapang bansa tungo sa pagiging isang bansa na kayang gumanti sa mga kaaway nito ng kasing tindi, kung hindi man mas matindi pa, kaysa sa kaya nilang gawin dito. Ito ang dahilan kung bakit masama ang pagbabagong ito para sa China, Russia at Hilagang Korea. Abala ang China sa pagbuo ng sariling nakakatakot na mga sandata. Kabilang sa mga ito ang isang hypersonic missile na kayang umabot ng bilis na hanggang Mach 20. Nangangahulugang kaya nitong tamaan ang halos anumang bahagi ng mundo sa loob ng humigit kumulang 30 minuto.
Hindi pa nabeberipika ang mga claim na ito. Maaaring hindi kasing bilis ng sinasabi ng China ang kanilang missile. Gayunpaman, malinaw na sinusunod ng China ang hypersonic technology upang maging mas malaking banta ito sa mga bansa tulad ng Hapon. Ang bagong railgun ng Tokyo ay isang direktang tugon sa hypersonic missiles ng Beijing. Ayon sa Asia Times, ang bagong railgun ng Japan ay tumutugon sa hypersonic na banta ng China. Iniulat na ang bagong sandata ng Japan ay isang matapang na hakbang para sa mabilis at abot-kayang depensa kontra missile, na tumutulong punan ang mga kakulangan na ibinunyag ng hypersonic na armas ng China at limitadong supply ng mga interceptor. Hindi iyon maganda para sa China. Ang pagpapalakas nila ng mga missile ay mahalaga sa kanilang ambisyon sa Indo-Pasipiko. Akala nila na sila na ang may pinaka-advanced na sandata gamit ang kanilang hypersonic missiles. Ngayon, kinakaharap nila ang Hapon at ang railgun na mabilis magpaputok para wasakin ang mga missile ng bansa. Tandaan na ang terminong hypersonic ay tumutukoy sa anumang kayang gumalaw sa bilis na Mach 5 o mas mabilis. Pinaniniwalaan na ang mga projectile ng railgun ng Hapon ay kayang umabot sa bilis na Mach 65 at malamang na mas bibilis pa habang nade-develop ito. Hindi lang China ang may hypersonic weapons sa Indo-Pacific region. Mas mura at episyente ang railgun projectiles ng Japan kumpara sa mga traditional na missile ng China. Nangyayari ang hakbang ng Hapon sa panahong ipinapakita ng China ang mas mataas na agresyon sa matagal nitong karibal. Noong tag-init ng 2025 nagpadala ang China ng Liaoning aircraft carrier, 2 missile destroyer at isang supply ship papasok sa teritoryo ng Hapon, eksklusibong zonang ekonomiko o eksklusibong zonang ekonomiko. Ang eksklusibong zonang ekonomiko ay hindi teritorial na tubig ng isang bansa, kundi isang bahagi ng dagat na umaabot ng 200 nautical miles lampas sa mga teritorial na tubig. Ito ay kung saan may kapangyarihan ang isang bansa sa mga yaman nito, buhay man o hindi. Ang pagpasok ng China sa eksklusibong zonang ekonomiko ng Hapon ay isa ng palatandaan na nais ng Beijing na takutin ang Tokyo. Ang mga military exercise sa mga katubigang iyon ay magpapalakas sa mensahe. Manood na lamang ang China habang ipinakita ng Hapon ang kanilang railgun at iba pang mga plano. Nagpadala ito ng mensahe na handa ang Tokyo na tumugon ng patas sa Beijing. Hindi magpapadala ang Hapon sa pananakot ng China para sa isang bansa na umaasa sa pananakot at diplomasyang pamimilit para makamit ang mga layunin nito. Magagalit at matatakot ang China sa bagong tapang ng Hapon na manindigan. At nariyan pa ang Hilagang Korea at Rusya. Nabanggit na natin kung bakit nag-aalangan ang Hapon sa Hilagang Korea. Ang kasunduan nito sa kooperatibang depensa kasama ang Rusya ay nagpapalawig ng impluwensya ni Putin malapit sa teritoryo ng Hapon. Ang railgun ay magsisilbing matibay na panakot laban sa Hilagang Korea. Mas mahalaga sa depensa ng Hapon laban sa bansang ito ang Type 12 missiles at alam ito ng Hilagang Korea. Matapos lumabas ang balita na magpapadala ang Hapon ng Type 12 sa Kyushu, nagsimulang magbabala ang Hilagang Korea. Base sa Stars and Stripes, inakusahan ng North Korea ang Japan sa patuloy na pananakop mula sa nakaraan. Malamang na tumutukoy ito sa panahon ng kasaysayan ng Hapon kung kailan ito ay isang bansang mahilig sa digmaan na lumaban sa China at Korea. Ayon sa isang di pinangalanang pinuno ng patakaran na binanggit ng Stars and Stripes, ituturing na target na dapat lipulin ang anumang militar na kagamitang gagawin ng Hapon na maaaring tumarget sa Hilagang Korea. Ang mga galaw ng North Korea ay pawang pagpapakitang tao lamang. Batid nitong mahina ito laban sa Japan kung walang suporta mula sa China o Russia. Ituturing ng Hapon ang tugon na ito bilang palatandaan na epektibo ang kanilang ginagawa. Nakakabahala sa Hilagang Korea ang mga railgun at long-range missile na dapat ay sapat para limitahan ang mga ambisyon nito sa Indo-Pasipiko. Panghuli, ang Rusya. Hindi malinaw kung bakit kailangang magkaroon ng panlaban ang Hapon laban sa Rusya sa kabila ng pakikipag-alyansa nito sa China at Hilagang Korea. Abala ang digmaan sa Ukraine at hindi makakaapekto sa mainland ng Hapon. Ayon sa Harvard International Review, may matagal nang hindi pagkakaunawaan ang Rusya at Hapon. Hanggang ngayon, hindi pa rin sila nakapirma ng formal na kasunduang pangkapayapaan para tapusin ang ikalawang digmaang pandaigdig. Teknikal na nasa aktibong alitan pa rin sila.
kahit wala nang nangyaring aksyon mula nang matapos ang malaking digmaan. Bakit? Ang lahat ng ito ay nauuwi sa mga isla ng Kuril na umaabot mula Hokkaido, Japan hanggang sa Kamchatka Peninsula ng Russia. Hindi nagkakasundo ang Japan at Russia sa pagmamay-ari ng mga isla. Kahit minilitarisan na ng Russia ang ilan sa mga ito, ayon sa pagsusuri. Iyan ang dahilan kung bakit nababahala ang Japan sa Russia. Matapos ang mahabang panahon ng kabiguang makamit ang kapayapaan sa mga islang ito, umaasa na ngayon ang Japan sa mga sandatang makakapagpatakbo sa Russia. Ipinagbawal na ng Russia ang mga non-governmental organization na mangampanya para sa pagbabalik ng Kuril Islands sa Japan. Inakusahan din ng Tokyo ang Russia na sinusubukang higpitan ang paglalayag sa paligid ng mga isla na tila isang hayagang pagsisikap na angkinin ang Kurils bilang bahagi ng teritoryo ng Russia. Itinigil ni Putin ang lahat ng usapang pangkapayapaan sa Japan tungkol sa mga isla noong katapusan ng Marso 2022, nagpapakita na wala siyang balak magbigay ng konsesyon sa teritoryo. Maaaring magdulot iyon ng paglamig ng tensyon sa pagitan ng Russia at Japan. Hindi makikipagdigma ang Japan laban sa Russia, China o North Korea kung maiwasan nila ito. Pero sinisiguro nitong alam ng tatlo na handa itong lumaban sa bago nitong railgun, pati na rin sa lahat ng ginagawa nito para palakasin ang militar nito. Nagpadala ang Japan ng malinaw na mensahe sa buong mundo na hindi ito bansang dapat pagtripan ng kahit sino. Posibleng naghahanda rin ang Japan para sa potensyal na papel nito sa digmaang China-United States sa hinaharap. Alamin ang tunay na dahilan kung bakit halos hindi na maiiwasan ang digmaang iyon sa aming video. Kung nagustuhan mo ang video, mag-subscribe sa Military Show para sa araw-araw na balita tungkol sa mga pinakabagong pangyayari sa pandaigdigang geopolitics at inobasyon sa militar. At maraming salamat, gaya ng dati, sa panonood.